At ito na nga yung sinabi ko sa reel ko kanina na buong video nung ginagawa kong front wheel nitong 4 wheels na e-bike na pina-convert sa atin. Sa dito, sinimulan ko nga pala sa may pagbubutas ng flat bar na ilalagay ko dun sa center bolt ng muelle na itinabit ko rin sa chassis nung ating pro ng ating e-bike. So, para maging sentro, nagbutas nga pala ako rito ng saktong-sakto yung sa tornilyo ng ating muelle. Para dito lahat magsisimula yung gagawin kong ayan, kung nakita nyo. Ang samantalang ipinatong ko lang muna yan ng wala yung ating mga gamit. At syempre, pagdating sa mga pagpapatong na ganyan, dyan nagsisimula yung ating pag-layout kumbaga. So, ito nga pala, tinanggal ko muna yung main axle natin dahil kailangan kong sukatin yung sentro ng gulong na ilalagay natin. At pagkatapos ito, nung nakuha ko na yung taas na sa tsaka meter ko, sakto na para maging magandang tingnan yung ginagawa natin. Ito, ginawa ko na rin yung pinaka letter U na itinabit ko mismo dun sa binutas kong flat bar kanina. Yan, kung nakita nyo, yan, tinuro pa nung araw para mas maging malinaw sa inyo. Pero yan, hindi yan basta kung ilalagay dyan. Kung nakita nyo yung sinukat ko na yung tinuro na yun, yun yung mismong kumbaga sa kingpin dapat na nakalagay, pero ang lagay lang natin dyan ay ehe dahil busing lang po yung mga pinaglalagay ko. Ehe yan nung ating piston pin kung tawagin para mas matigas kahit na brasa lang ang katapat ayos na. At dun nga pala sa sinimulang kong winelding na yun ay may sukat yan. Dyan ako nagsimula sa may una na yan kasi yung sukat nyan ay nakabatay dun sa ituturo mamaya sa inyo nung ating mga araw. Yun, nagsimula po dun sa may pinakapunong-puno ng muelle hanggang dun sa may bakal na itinuro po mismo nung dilaw na araw. So ayan, tapos nga pala yan, nagsisimula naman ako nag-isip kung tama pa ba yung ginagawa ko at namayari kong isipin na ito na yun. Simulan na natin yung walang humpay na dutdutan, ika nga kusundutan. Yan. Kaya dyan, kung makapansin nyo, laging yung unahan na yun ako nagsisimula mag-welding kasi nga, nandun yung pinakasukat natin nung ating in-layout kanina na sentro nung ating main axle. Yan, tinakpan pa ng kalawang kamay ko. O, diba? So, pagkatapos nyan, pinas-forward ko na para mas medyo mabilis nang hindi naman kayo mainit. O, ayan, tut-tut na walang puknat, sundot dito, sundot doon, ika nga nila. Spark dito, spark doon. O, ayan, Nung masigurado ko ng matatag, tinabit ko na rin yung pangalawa niya. Kasi tigi-tigisa lang muna yung nilagay ko para mas madaling mag-sentro. Pagka kasi dalawa ka agad na tambalan agad yung nilagay ko rin, medyo mangungunsumi ako dahil mahirap mag-sentro ng dalawa ka agad. O 4 yung pagkakabitan. Pero 4 talaga yung nakakabit yan. Sinimulan ko lang muna sa dalawang magkabilang gilid. Kasi mas madali mag-sentro pagka nando doon. So ayan, matapos kong tiktikin, kinakabit ko na rin yung pangalawa ron sa isa. Yung sa una nating kinabitan kanina. Sa may bandang gawing kanan. Ika nga. So yun yung aking unang kinabitan. Pagkatapos maikabit, alam mo na kung ano nakakasunod niyan. Pagkatapos natin ispat doon, ay full weld. Yan yung laging kapartner ng ating ginagawang pagpipit. So, time-lapse na muna tayo para mas mabilis. Basta huwag mo lang kainipang panuorin ng gandulo para mas makakita mo kung paano yung mga naging proseso ng pagkakabit ko nito. Medyo madiwara lang. Gawa nga ng una, baguhan tayo nagkakabit ng ganito. At ito yung unang project natin ng ganito na conversion ng 3 wheels na e-bike na ginawa natin 4 wheels. Kung makita mo, nihon nga pala yung mga ginagamit kong welding rod lagi yan kasi pagka nihon yung ginagamit ko parang lang
Kahit na hindi mo pa siya mapag-spark, basta na itutok mo, automatic na yun. Mag-spark na siya, hindi katulad ng ibang welding rod na talaga namang medyo kailangan pang katok dito, katok doon. Init dito, painit doon, para lang maganda yung maging hinang mo. So, time lapse na tayo. Let's go! So, ayan, kung makita nyo, nagsasentro naman ulit ako ng gulong. Ayan, tingnan ko lang kung talagang ayos yung ginawa natin. Yan lang ako magsentro ng gulong. Kung pareha siya magkabilang gilid hanggang dun sa ating chassis. Pero may ibang proseso naman na ginagawa dyan. Kagaya din ng ginawa ko dun sa may hand tractor, sa trolley ng hand tractor namin nun. Kumuha lang ako ng dalawang pinaka-patpat niya na may laps, may ano siya, may overlap ka ako sana. Pagkatapos nun, yun yung pinagtatapat ko sa ako, binubuhitan kung nakasentro. So, yan yung mga proseso, yung mga pinagagagawa ko para naman na pantay yung gulong natin at hindi siya magkakaroon ng problema oras na gamitin. Yun na yung pinaka-eskwala nun. Pwede rin, gagawa ka talaga ng eskwala na yan, kudrado para mas maging maayos. So, sana may natutunan at kung may natutunan, huwag mo naman kalimutan. Isang follow, isang like. Marami pong salamat and God bless sa inyong lahat.